Pumalag si Alfrancis Chua sa naging desisyon ng PBA management na pawalang bisa ang kamada ni Mo Tautua sa huling 56 seconds ng laban kung saan tinawag ng PBA na offensive interference. Ipinaliwanag naman ni PBA Deputy Commissioner Eric Castro kung bakit silang nag-review sa nasabing basket at si Coach Chot Reyes inaming nakita nila sa simula pa lamang na may violation na si Mo Tautua nang hawakan nito ang ring matapos ang palyadong dakdak nito. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Nauwi sa isang kontrobersiya ang bakbakan ng SMB at TNT Tropang 5G kung saan itinanghal na panalo ang grupo ni Coach Chot Reyes sa inilabas na pahayag ni Alfrancis Chua, ang sports director ng SMC Group. Pinuna nito ang desisyon ng PBA Technical Committee na baliwalayan ang dapat ay isang dunk ni Mo Tautua. Ayon sa kanya, ang nasabing grupo nagpasya ng resulta ng bakbakan, hindi ang aktwal na laban. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Alfrancis Chua sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Kahit sino walang nagre-reklamo sa kabila sa TNT. They decided the game for us. Kahit sinong makakita, nangyari kay Westbrook yan Well, normal naman yung reaction ni Alfrancis Chua. Yung reaction niya, yun din yung reaction ng karamihang fans ng SMB. Ang sinasabi niya kasi, yung TNT daw, hindi man lang nagre-reklamo, di ba? Hindi nagpuprotesta sa eksenang yun kung saan nagalaw ni Mo Tautua yung ring matapos ang isang sablay na dakdak. Tingin niya, kung naniniwala yung TNT na naisahan sila or may violation si Mo Tautua sa eksena na yon, dapat yung TNT mismo yung magre-reklamo. Pero hindi ganun yung nangyari, di ba? Yung officials na nagreklamo or sabihin na natin na nag-review kagad ng nasabing eksena. Yun yung unang concern ni Alfrancis Chua. Sa isang side, kung sisilipin mo yung TNT, pwede sabihin na tama si Alfrancis Chua na TNT dapat yung magreklamo, di ba? Ang problema, nasa rule ng PBA na bawal ang ganung eksena. Suma total, may karapatan talaga ang pamunuan or ang officials ng PBA na ayusin, ituwid ang nakikita nilang mali na nangyayari or nangyari sa bakbakan. So ano nga ba yung rule na pinagbatayan ng mga opisyal ng PBA para tawaging offensive interference ang nangyari kay Mo Tautua? Well, puntahan na lang natin siguro yung pahayag ni Kinito Henson para mas simple mga ka-playoffs Sabi niya dito, sabi ni Dadin, ayon kay PBA Deputy Commissioner Eric Castro, ito ay isang violation kung ang isang offensive player ay humila pababa sa ring habang ang bola ay nasa ere pa at hindi pumapasok sa basket. Pinapayagan lang umano ang paghila sa ring kung ang bola ay tuluyan ng dumaan sa net. Ibig sabihin, converted dunk na siya. Dahil dito, itinuring nila itong offensive interference. Dahil sa tingin ng officials, humawak si Mo Tautua sa ring habang ang bola ay wala pa sa loob ng basket. Okay, so maliwanag naman kasi na nahila ni Mo Tautua yung ring habang nasa ere pa yung bola. Dahilan para tawagin siyang offensive interference. So yun yung rason bakit nabaliwala yung score ni Mo Tautua. Ang nasabing pahayag ni Alfrancis Chua tungkol sa agarang pagre-review ng mga opisyal ng PBA ay kaagading sinagot ni PBA Deputy Commissioner Eric Castro. Ayon sa kanya, kaya daw nilang gawin yun dahil bilang technical committee umano, may karapatan sila na gawin ang pag-review sa nasabing eksena. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si PBA Deputy Commissioner Eric Castro sa report ni Rap Edwin Villanueva ng Philstar. Bakit kami nag-initiate ng review? Katulad ng kahit anong goaltending violation, pwede naming i-review yun. Kami sa technical committee may kapangyarihang gawin yun. Nangyari lang na hindi agad nakatawag ang mga referee sa play. Kaya sa amin, sa technical committee yun bumagsak. Yun lang yung simpleng paliwanag namin. Well, totoo naman yun, di ba? May karapatan talaga sila na gawin yun Sa isang side, ang tinatanong kasi ng karamihang basketball fans or siguro fans ng SMB, bakit medyo late na, di ba? Bakit hindi on the spot ginawa nila yung review? Parang ang dating kasi sa ibang fans or kay Alfrancis Chua, napaboran ng committee yung TNT sa nangyari dahil yung TNT mismo, hindi sila umangal, hindi sila pumalag. Pero eto may sagot dyan si Sir Eric Castro. Sabi niya kung bakit hindi kaagad naayos, nasa 6 na segundo na lang ang natitira nang magkaroon ng jump ball sa pagitan na heading at Chris Ross. At yun lang yung tanging pagkakataon na maaari naming ma-review yung play. Matagal na naming nire-review to habang live ball pa. Pero dun lang namin na ipahayag sa pamamagitan ng aming barker ang correction. So ayun na nga, parang nakatatlong possession na bago nila naitawag yun Pero base sa kanya, hinintay lang nila na mahinto yung laban
yan bago nila talaga itawag yon. From 56 seconds na nag-fail yung dakdak ni Moto2 to 6 seconds na lang saka na lang nila na-announce yun. Mabigat yun sa parte ng SMB. Habang naging maganda naman para sa TNT tropang 5G, di ba? Nakauna na sila ng isa kahit muntikan pa silang matalo sa kabila ng malaking tambak sa grupo ni Junmar Fajardo. Ang tindi ng pagkahit ng SMB kagabi pero tumatak ulit si Chris Ross. Ang bigat ng laro niya sa mga dulo ng bakbakan talaga, maaasahan talaga siya doon. Matapos ipahayag ni PBA Deputy Commissioner Eric Castro bakit nila pinawalang saysay ang basket ni Moto2, tila sinagot naman ni Coach Chot Reyes ang naging pahayag ni Al Francis Chua na hindi umano sila nagre-reklamo sa nasabing issue. Ayon sa kanya, sa simula pa lamang umano ay paniwala na sila na isa itong kaso ng offensive interference. Paliwanag pa niya, maswerte lang umano sila dahil pabor sa kanila ang sitwasyon, hindi katulad ng naunang nangyari na sila ang biktima. Tutukan natin si Coach Chot Reyes sa report ni Jerry Ramos sa Spain. Nang mangyari yun, nasabi kaagad namin na parang offensive interference. Maswerte kami na na-reverse yung tawag dahil baka iba naging takbo ng laro kung hindi. Buti nilang nagkaroon ng break at sa jump ball na yon, na-review nila yung play. Parte talaga yun ng laro. Naranasan ko na rin yan dati at ako yung apektado. Kaya maswerte kami ngayon at nagawa namin samantalahin yun. Medyo controversial nga lang yun. So yun yung depensa ni Coach Chot Reyes. Ayon sa kanya, alam naman nila na offensive interference yung nangyari kay Moto2. Anyway, tayo bilang nanonood, nagmamasid sa bakbakan, kahit anong sabihin natin, kahit anong paliwanag natin sa issue, wala tayong magagawa doon dahil hindi tayo kasama sa komite, di ba? Kaya siguro mas maganda kung ibigay na lang natin talaga sa kanila yung lahat. Rules are rules, sabi nga nila. Talo is talo. Sa grupo ng SMB, bawi na lang siguro sila next game habang pagbati naman para sa TNT tropang 5G kasi nakauna na sila. Nakawala sila sa matinding pagkamada ng grupo ni Junmar Fajardo sa dulo ng laban. Tingin nga natin kagabi, parang naulit lang yung laban ng SMB at Gin Kings eh. Ganon din kasi yung nangyari sa Game 7 kung saan nalaglag yung Barangay Ginebra. Siguro asahan na natin na mas magiging mainit pa yung mga susunod bakbakan ng dalawang koponan, yung SMB at ng TNT. Ibig sabihin, mas makakakita tayo ng magandang series pagitan ng mga prangkisa ni RSA at ng MVP. So guys, maraming salamat.